Hello po mga kababayan. Welcome dito sa ating programa Bullseye News Unfiltered. What you see is what you get. You decide. Ako pong muli ang inyong kaibigan sa live streaming, si Dante Maravillas. Mula rito po sa lungsod ng Legazpi, Province of Albay, Philippines. The land of fear to the world. Kumusta po kayo? Mga soki namin. So ngayong umaga, pag-usapan po natin yung mga mainit na balita sa ating paligid. Nakita ko yung mga balita po, lalong nakakainit ng ulo. Yung mga dilawan dito sa amin po, nag-resurrect. Diyan naman po sa Manila at iba pang parte ng Pilipinas, nag-mutate. Sabi ko sa inyo mga kababayan, dito sa amin, resurrect. Otherwise, kalyura. Langian niya yung termo anyang ginamit. Kuwan po, matindi ang variant po. Yung mutation, mga kababayan, matindi. Sabi ni Porky Drilon, mga kababayan, this will reshape the political landscape. Yeah. It will reshape. Nag-mutate nga po, matindi. Sabi ko sa inyo, kung virus ang pinag-uusapan po natin, ito ang matinding virus. More than 30 years na pong nananalasa sa ating bansa ang virus na dilawan. At ngayon po, mas matinding variant ito po ng mutation. Sabi ko nga po doon sa isang post ko, kala ko ba 2016 natapos na po yung paghahari ng mga dilawan. Hindi man pala po, continuous lang po yung infection. Nang ibang kwan lang po pala. Tawag doon. Nagbalat kayo lang. Anyway po, pag-usapan po natin ngayon and be an active participant sa ating pong discussion ngayong umaga. Parang nabigla naman ako Bigla naman. Malakas ba yung boses ko? Nabigla naman ako. Okay naman pala, hindi ko man kailangan konsumihin yung energy ko. Full energy sa aking pagsasalita. Parehas lang naman yung dating pala sa inyo. Anyway. So, ano ba talaga yung kinamatay po ni Pinoy? Ano po? Anong tingin niyo po? Kasi yung family, ang sabi po ng family, renal failure po. Diabetes, renal failure. That's the declaration ng kwan eh. Pero sabi po ni Tiger Bomb, dinibdib. Dinibdib yung bansa. Ngayon nga naman po eh. Ito yung balita ngayon eh. Noynoy Aquino, after 2016, bumaliktad ang mundo. Gumagawa na naman po ng kwento yung mga dilawan po kasi nga po nag-mutate, mas matinding variant. Sabi ko sa inyo, tama yung ating analysis, tama yung ating tingin. Gagamitin nga po nila para bumalik at ang author nito, sabi ko sa iyo, lahat ng author dito po si Damaso po ang author nito, lahat. Ever since, from the beginning, very beginning, buong mundo ang author ng si Damaso po. Pati ito pong variant,
Wala man pong iba na salarin, mga kababayan, from the very beginning of history, kahit noon pang panahon. Siya talaga. Siya, wala nang iba. Maniwala kayo mga kababayan o hindi sa ating kwento. Ngayon, ito pala pong si lumitaw ngayon yung mga balita. He was abandoned. What? Yan lumalabas na mga balita ngayon. By their own admission, si Noynoy, mga kababayan, yung imagine, Pangulo ka, walang attending nurse, personal nurse na He has that difficulty, mga kababayan, na umihi kasi ang problema nga, renal failure, renal problem, yung sa kidney. Nasobrahan siguro ng alam na ninyo kung ano yung hilig ni Pinoy. Nasobrahan, bumagsak yung worse, naghihintay siya ng donor para sa pagpalit, mga kababayan, ng pagpalit ng kidney. Wala mang donor na matay. Ang dapat pala noon, para compatible tulad ni Cayetano, yung matandang Cayetano, kailangan galing sa member ng family. It should be a member of the family. Wala bang mag-donate sa inyo, sa mga Aquino? Ito ngayon ang lumalabas, mga kababayan, na balita. Mababasa natin. Pag-usapan natin mamaya ng mahaba-haba. Kasi, ang tanong, Noynoy, bakit ka nag-iisa? Si Ninoy noon, ano yung slogan ni Ninoy? Hindi ka nag-iisa. Pero this time, yung anak, bakit ka nag-iisa? Yun ngayon ang nabubuong tanong, mga kababayan, sa isipan ng mga Filipino. In this time, itong mga dilawan, ginagamit yung kamatayan. Binisita ninyo si Pinoy? Binisita ninyo man lang before siyang namatay? A week before, may pumunta sa inyo, Dirilon, ay yung mga dilawan, all of you, Kiko. Nandun kayo sa... Yun ang tanong natin, mga kababayan. Pag-uusapan natin kasi gagamitin nila ito to advance their political agenda. Ngayon pa lang po, basagin na natin ang todo. Kasi yun ang ugali nila. Pag hindi natin binasag ng todo, sabihin ko po sa inyo, mabibiktima na naman po. Extended uli ng another 10 years. Till kingdom come na po ito. Pag hindi natin binasag po. Pag pinayagan natin ang ganitong panluloko nitong mga dilawan, mga kababayan, till kingdom come na po ito, na virus. O ngayon, si Atty. Gadon, nasa mainit na tubig ngayon si Atty. Gadon. Kasi may binanggit siya. Kayo na yung magbanggit dyan. Baka madamay ako. I-post na lang po ninyo. Baka narinig ninyo yung sinabi ni Atty. Gadon. I-post na lang po ninyo. Babasahin ko na lang. Para baka kasi madamay tayo eh. Kuhan mo nga parang, bakit nag-init-init? Yan, dali. Dali lang po mga kababayan.
Increase. Paano ang pag-increase nito, Mami? 12 na. Ha? Hindi. Pinapalakas yan. Speed. Ay. Wala. Okay na. Pasensya na po kayo. Mainit yung panahon ngayon kasi possibly yung climate change, global warming, sinasabotay na po yung ating ionosphere. The ionosphere of the planet Earth is being manipulated by the Kabalerns para gawing pugon. Para po gawing pugon ang ating mundo. Ayun, na nakita ko. Ano yan na sinusulat ninyo dyan? Hindi ko yan babasahin. Yan ba yung sinabi ni Atty. Gadon? Hindi ko yan babasahin. Isulat lang ninyo. Bahala na yung mga tao magbasa niyan. So anyway, mga kababayan, ito sa politika, pag-usapan po natin, Sara rolls out Duterte tandem. Niwala kayo? Wala daw mangyayaring Duterte. Ay, sige. Then, mga kababayan, on the global stage, gusto kong ipaabot sa inyo itong balita galing kay Judas. Bad news doon sa mga nagpakulam. Kayong mga nagpakulam na umaasa na yung restriction sa inyo ay tawag dito? Aalisin na yung restriction sa inyo. Hindi po. Wala silang restrictions na aalisin. Sabi ko sa inyo. Ngayon, baka sabihin ninyo, tinatakot ko kayo, ha? Yung mga nakulam po sa Israel, nakulam sa Amerika, nakulam dito, nakulam sa Indonesia, in other parts of the world, unti-unti na pong nalalaga sila. Most of these mga doktor, mga health workers po yung nalalagas. So, I can imagine this time, foresee pala. I can foresee this time kung ano ang magiging future ng ating health sector. Not only in this country, mga kababayan, I warned you already. Many times in the past, I warned you. At pinaliwanag ko na rin sa inyo kung bakit tinarget nila muna yung mga health workers natin. And that is all throughout the world. The motivation, mga kababayan, of the Kabalerns, napakaitim. Maitim na maitim ang kanilang motivation. Kaya inuna nila. Ngayon lang po, sabi ko sa inyo, sino ba naman si Dante Maravillas? Taga-bundok. Di man kilalang tao. Siyempre, ang paniniwalaan ng mga karamihan, mainstream, yung mga TV, radio personalities sa Maynila, sa ibang bansa, siyempre yun ang paniniwalaan. Siyempre, paniniwalaan ninyo, palas. Mga government official, sino ba ako? Who me? Who me? Yan ang tanong dyan eh. It bleeds my heart, mga kababayan, kasi it is happening, sabi ko nga po sa inyo. Naway, mali po ako. Sana lang. Kailang every day na lumilipas, every single day na lumilipas po, it just confirmed my previous stories. Araw-araw, mga kababayan na lumilipas, nakukumpirma ang ating sinasabi.
Yan nagagalit sa akin yung mga polls dito sa ating mundo. Ang daming polls. Kaya nga, sinare ko sa sinare ko dito po sa timeline ko. Hindi man mag-react na yung mga haters ko kasi tinamaan sila dito. Do not correct a fool, sabi dito po. For he will hate you. Confirm. Ang hirap talaga pala na pagsabihan yung mga pulpol. Ayun o. Napakahirap silang pagsabihan. Yung pulpol na nagmamagaling, na sila matalino, kasi yan tataas ng pinag-aralan nila. Top university sila, mga kababayan, nag-aral. Kaya pag pinagsabihan mo na insulto sila, nakukuliling yung tainga, sino ba naman itong taga-bundok, taga-albay? Ang pangit-pangit ng pagmumukha. Saan ba yan nagtapos? Yun ang pumapasok agad sa isipan nila. So, dinidegrade nila yung tao na tulad natin. Ano ba yung alam niyan? Nang mabasa ko to, tama pala. Oh. Do not correct a fool, for he will hate you. Correct a wise man, for he will appreciate you. Yun ang pakahirap po, mga kababayan, yung pagsabihan mo yung mga matatalino. Kaya ako po, sabi ko sa inyo, wag na ako ang magsabi sa kanila. Baka may kilala kayo mga abogado, doktor, na parihas yung pananaw. Kasi namulat sila sa katotohanan or could be a believer like us. Sila yung pakiusapan natin. Kausapin ninyo itong mga leaders ng ating bansa. Baka lang makinig sa inyo. Kasi on the same level ng posisyon meron kayo. Pero ako po wala. You see? Mga kababayan, kaya lang po, as I rely fully on the Word of God, on my fear of the Lord, sabi doon sa Word of God, ako naniniwala doon kasi fully, I trust in the Word of God, not on my own knowledge. The fear of the Lord, sabi doon, is the beginning of wisdom. So, doon pala ang simula. Ano ba mga kababayan? Lean not on your own understanding. Ako hindi ako nagre-rely sa aking sariling kaisipan. In all thy ways, acknowledge Him, sabi sa Word of God, and He shall direct thy paths. Yun ang katotohanan niyan, mga kababayan. Kaya hindi ako maasa sa aking sariling pagkaunawa at sariling kakayahan. I am nothing, mga kababayan. And so, yan po ang magiging laman ng ating discussion ngayon. Maraming salamat po. 780 na. Pakishare lang po muna ninyo ang ating live streaming and pakisubscribe din po ninyo. Maraming salamat po kasi with your support, bumalik na po just in 1 week time yung level ng ating viewership. Na-achieve na natin yung dating naabot natin, na-reach pala, hindi na-achieve. Na-reach pala natin yung dating level natin doon sa Bullseye News Unfiltered. So, mabot na tayong 20,000, 25,000, 27,000, 30,000. Yun na. Pero yung dating inaabot natin 50,000, 100,000, malayo pa siguro yon. Yung Gilon, kasi yung subscriber natin doon,
Tapos yung Nostradante nag 100,000. Di bale, tiyaga lang po yan, mga kababayan. Kaya nga po, pinapakiusap ko sa inyo, yung backup natin, ano ngayon? Bullseye, Dante Maravillas Vlogs 2. Dante Maravillas 2, Vlogs 2. Pakikuan po ninyo din kasi paki-subscribe din po doon kasi backup po natin in kaso ma-infect yung mga kuan natin. Yung channel natin na-infect ng virus ng mga ulupong na chicken chicken pox. Andiyan lang kasi yung mga Okay po, mga kababayan, sa maraming salamat at maraming salamat din po pala kasi yung ating podcast dito, dumami na din. Naglumampas na tayong 1,000 na subscribers at yung level ng viewership doon, kahit maiksi lang siya, yung last time, 4,000 plus na po. 4,000 plus na yung nakapanood. Thank you so much, my dear viewers. So ito pong ating programa, as usual, atid sa inyo ng napakagagandang products from Malaysia. Firmax, Firming and Lifting Cream. Pinapahid lang po ito sa mga pulses at affected area. Gawa po ito, mga kababayan, sa 11 powerful medicinal herbs. Pakinggan po ninyo, panoorin po ninyo itong actual demo ng product, paninigas ng kamay. Demo po kami dito In sa less than Seventh-day 5 Adventist sa Toklong. Ano po pangalan nyo, kuya? Public. Pabling, si Brad Pabling po yung ating kasama. So actual presentation po ito, ginagawa namin para maipagalaw po yung kanyang kamay. So unti-unti po ito, pag sinara within 5 minutes po, paki-open close po ulit. Sige po po. Naiwan pa rin po. Tingnan natin. Huli pala yan. Isa yung pala. Ito yung pakit yan. Ito yung bungang trabaho ko. So, Bago lang yan. Kambuhan na. sige po. Okay. Paki-close open po ulit. Ay, sorry po. Sige po, pa-close open po. Sige pa po. Sige pa po. Sige pa po. Okay? Tuloy ko na. Yun, mga kababayan, less than 5 minutes, naging maayos na yung kanyang kamay, paninigas ng kanyang kamay. Ito naman po si Edwin Miranda ng Quirino Province. Yung mukha niya tad-tad ng piklat dahil po sa chicken pox. Then after the application, napakakinis na po yung kanyang mukha. Ito naman yung pamangkin ni Saki Alimari ng Pharma Italy. Yung paa niya po, mga kababayan, magang-maga, hindi makalakad. After the application, naka-attend na po ng wedding ceremony. Try po ninyo, hindi po ito gamot. Gawa lang kasi siya, mga kababayan, ang ingredients niya. Gawa sa 11 powerful, yung mga major ingredients niya po. Marami pa siyang ibang ingredients. Pero yung major ingredients po, 11 powerful medicinal herbs. Ginawang cream. O, tingnan ninyo. Dumaan sa nanotechnology. Kaya kahit po small amount ng cream ang ipahid po ninyo sa mga pulses, then directly doon sa affected area, napaka-amazing po yung result sa ating kalusugan. This is an immune system booster, mga kababayan. Kaya tamang-tama dito sa pandemonium. Pag malakas ang inyo pong tawag dito, immune system, di kayo dadapuan basta-basta ng mga sakit-sakit. Including po itong pandemonium.
I have to tell you, mga kababayan, na ito pong kulam destroys your immune system. Pag hindi kayo maniwala sa ating kwento, kasi ako nga po, hindi man doktor, talo kayo. While I'm not a doctor, ang statement na yan, itong binabalita ko sa inyo, ako'y tagapagbalita kasi. More than 35 years, journalist, mga kababayan, in the mainstream media. Pag hindi kayo naniwala, sabihin ko po sa inyo, talo kayo, you become a victim. Hindi po sinasabi ng mainstream media sa inyo. Because the mainstream media is funded by the Kabalerns through advertisement. They will not tell you of the truth. Dito nga po sa amin, nag-report sa akin yung isang viewer ko. Yung mainstream dito, yung binalita ko sa inyong nurse na namatay, kini-question pa nila, bakit anya nasabi naman inyo na kulam yung, paano hindi kulam? Wala man siyang sakit, napakabata pang nurse, nagpakulam, 2 dose, sinibak. Mismo pala, yun ang report sa akin, latest. Nag-administer siya ng kulam doon mismo sa munisipyo. While nag-administer siya ng kulam, biglang tumumba. Pak! Parang yung manok na narabya. Pak! Yun pala, lumala na yung hemorrhage. Kailan pa may nangyari, mga kababayan, in the history of this country, that a health worker, while administering, doing her job, mga kababayan, tutumba na lang na parang narabyang manok? Then the mainstream media is asking, paano mo anya nasabing kulam yung yung dahilan nun? The right thing to do by the mainstream media, kung talagang gusto nilang malaman yung totoo, yung sinasabi natin dito, lahat dapat na namatay, be yon bidko or nakulam, isa ilalim ninyo sa autopsy to establish the cause of death. Ayaw nila. Because the protocol na dinisay ng Kabalern, purposely, unobjective, hindi malaman ng tao ang totoo. Sabi ko sa inyo. Dinisay mismong ganon. Kung hindi po kayo maniniwala sa aking kwento, you just research. May latest ngayon po si Dr. Karimadi na lecture po. Si Dr. Karimadi. Nasa Rumble po siya. Doon, kasi restricted siya dito sa mainstream, sa social media. Nasa Rumble po siya nakapublish. Tingnan po ninyo. Kahindik-hindik ang kanyang kwento. Hindi ko man ma-share po dito kasi marirestrict man lang. Ang bilis ng mga chicken pox, yung chicken pox, ang bibilis. Pak! Ang bilis. Automatic po. Pak! Ito po mga kababayan naman, sa mukha, yung may mga wrinkles na, anti-aging po siya mga kababayan. Anti-aging. Automax. Pinapain lang po sa mukha. Twice a day, morning and evening, you will look 10 years younger than your age, mga kababayan. Mamaya yung mga dealers natin. Oy, happy birthday pala kay Lawrence and yung twins ni Madam Eileen Rosales. Si Lance and Lawrence dyan sa Amerika. 16 years, sweet 16 pala yan. Dalawang yan. Sweet 16. Ma'am Eileen, happy birthday sa twins mo. Sir Pap, dyan sa Amerika, may you have many more birthdays to come.
So, yung mga gusto naman po magpagawa ng bahay, Arcson Design and Build Company. For your consultancy, architectural design, interior design, construction, and renovations, contact ninyo yung aking anak na architect Chris Maravillas on Facebook. Cellphone number 0977-098-2884. 898 na yung nanonood sa atin. Pakishare lang po ninyo, mga kababayan. Share lang ng share. Tapos ito, yung mga may wedding, anniversary, or birthday, pangregalo po ninyo. Eternal Preserved Roses. Kung wala, gawin ninyong lamp, may battery po siya. Yung may mga sasakyan, mga kababayan, gusto ninyong mabango palagi, hanging car diffuser po. Lemon scent po siya. Bakit hindi umiilaw ito? Ito naman po, mga kababayan, nakikita ninyong umuusok-usok. Ay, parang di yata na. Hindi na isaksak mabuti. Nabunot. Yan po. Ito po, desert mist diffuser po siya. Talagang mainit. Yan. Desert mist diffuser po siya. Para laging relax yung inyong pakiramdam, mga kababayan, stressful ang mundo. Ito yung pinapatak, may tubig yon. Papatakan mo lang nito mga essential oils. Galing Amerika po ito. Yan. Peppermint, citrus fresh, copaiba, lavender, frankincense, ribbon, lemon, at marami pang iba po. Marirelax yung inyong pakiramdam. Parang spa yung pakiramdam ninyo po. Nakapackage po ito doon. Itong Ningxia Red Mix Fruit Drink. Ito yung goji na sinasabi ko po sa inyo. Goji berry, wolfberry. I-google po ninyo. Anti-cancer po siya. Ito yung ininom ng aking sister in faith. Nagka-cancer sa dede. Tinanggal yung dede ng doktor. Nagpa-chemo. Nakalbo, mga kababayan. Pero kala niya nag-survive na siya. After 3 to 5 years yata yon, bumalik yung cancer po. Dito na sa kilikili. Tinaningan na ng doktor yung kanyang buhay. Siyempre, naghanap siya ng alternative remedy. Napakinggan niya ang tungkol dito. Sinerch siya naman. Hindi niya akalaing makakatulong sa kanya. That was 15 years ago. It happened 15 years ago, mga kababayan. Nagkita kami. Buhay na buhay, alive and kicking. Sa mall. Ang kapal-kapal na ng mas kumapal pa yung buhok niya. Pero yung didi, siyempre, wala. Tanggal na yung didi niya. Importante, buhay na buhay siya, mga kababayan. Tumaba apat, bumata. Teacher po siya, mga kababayan. Tama po si Hippocrates. 1005 now. Sabi ni Hippocrates, mga kababayan, let thy food be thy medicine, and thy medicine be thy food. Talagang, pagkain pala, mga kababayan, ang gamot, sabi ng ama ng medisina. Hindi po ito gamot, mga kababayan. Food supplement po ito. So, itry ninyo kasi kung nangyari doon, naging maayos yung nangyari doon sa aking sister in faith, baka din makatulong sa inyo po. Di ba? So, yun po, mga kababayan, ibigay ko na sa inyo yung balita. Sabi rito, Noynoy Aquino's death can reshape 2022 race, sabi po ni Drilon. Nag-mutate yung mga dilawan. Biglang nabuhay muli, nag-resurrect. Sabi ko sa inyo, bantay kayo. Hindi man po namatay at inilibing. Hindi man po namatay inilibing. Sabi ng iba, namatay na daw.
Ako tingin ko po, hindi man namatay. Medyo naglaylo muna yung mga dilaw. Then, nakakuha sila nakasilip ng opportunity na mag-resurrect. O ito po. Ito yung balita sa Philippine Daily Inquirer. The death of former President Benigno Noynoy Aquino III, who is widely seen to have left a legacy of honest governance. What? Yung mukha mo, honest governance yun? Kailan naging honest yung governance ni Pinoy? Yung tao yun. Is bound to reshape the 2022 elections. Huwag kayong maniniwala po dito sa mga taong ito. Santambak na mga sinungaling. And could be a positive driver for a scattered forces opposing the Duterte administration, Senate Minority Leader Franklin Drilon said on Sunday. Ngayon, may nag-message po sa akin. Kaya nga, anya Mr. Maravillas, wag mong kontrahin yung ating Pangulo kasi nakakatulong ka pa dito sa mga dilawan. Ang mangyayari niyan, Mr. Maravillas, parang kumampi ka lang sa mga dilawan. Wag po ganon. Hindi po ganon. Interpretasyon lang po ninyo yon. The truth is, sabi ko nga, nag-post ako, ang akala natin, including me, kasi natin, sabihin ko na, ang akala ko na lang, wag ko na kayong idamay. Ang akala ko po, ng 2016 election, that is the defeat of the Dilawan. Nagkamali po pala tayo, ay ako. Nagkamali po ako. Kaya nga po ako nagsisisi ngayon and publicly sinasabi ko sa inyo. Akala ko in 2016 tinapos natin, isama ko na kayo. Kasi 16 million tayong bumoto sa inis natin sa mga dilawan. Hindi ko na na-recognize na yung partido na sinakayan ng ating Pangulo, partido ng mga dilawan, hindi ko na yun naisip eh. Inalam naman po ninyo kasi kung bakit nagdigong na lang po ako. Kasi si BBM naman po, di man dumaban na presidente, vice president yung dinabanan. Lahat ng tumakbong presidente, lahat dilaw. Maruhas, number 1 dilaw. Grace po, dilaw din. Binay, dilaw din. Miriam, mamamatay na din yun. Ang dilaw man din yun. So, saan tayo? Ang akala natin, mga kababayan, kay sino pa yung kandidato noon for president? Turo digong mababago. Ganon din pala. Nagkontra-kontrahan. Hindi nga tumakbong presidente si Bongbong Marcos. Vice President. Wala man tumakbong hindi dilaw. So nagbakasakali tayo na true President Digong. Mababago ang lahat, lumala. Ito ang palad natin, mga kababayan. O ngayon, propaganda silang propaganda. Propaganda. They want to reclaim power.
Mga kababayan, dito ngayon ang balita. But whether such influence bodes well or ill for the nation will depend on the electorate. Certainly, if it would have an effect, it will be positive for the opposition because people would realize and begin to look inward, sabi po ni Drilon. Yun na ngayon ang mga sinasabi nila. That's the reason why, mga kababayan, do not be deceived. Ang nandilaw talaga po, isabihin na natin ngayon. Kung ayaw talaga po ninyo ng dilawan, Marcos kayo. Pure na hindi dilawan. Kasi po, pinanganak kang dilawan dahil po gusto nilang tumbahin yung mga Marcoses. Yun man lang po yan. Yun ang reason kung bakit may dilawan. It is because of the presence of the Marcoses. Kung saan, yun sila yung nasa poder. Oh, tama, balik tayo po KBL. Yan ang pinaka-safe doon. Kaya kayo, na mga nanonood sa atin ngayon, i-intensify ninyo na yung kampanya kay Bongbong Marcos. I-intensify na po ninyo. Why? Ngayon pa lang po, nasa full blast na ng propaganda yung mga dilawan. Now, either of the two forces, the administration or the opposition, lahat po sila dilawan. Kailangang makilala na natin ng maayos ngayon, ma-distinguish natin as against the non-dilawan. So ngayon po, isasama na natin yung administrasyon na to bilang dilawan. We have to identify them as dilawan. Kasi dilawan naman talaga po. Okay? Kung ayaw ninyo sa dilawan, di mag-Marcos kayo. Yan ang totoong hindi dilawan. Pero pag administration candidates kayo, kala ninyo hindi dilawan? Dilawan po. Ang ibig sabihin niyan, hindi pa rin tayo umaalis sa dilawan. Pag nag-administration kayo. Kasi yung mismong PDP laban, yung partido, dilawan po. Ang puno niyan, dilawan. Kala ninyo, LP lang ang dilawan? Ito po na mga NPC, kala ninyo yung NPC, hindi dilawan? Kung sa virus po, ito yung sinasabing variants. Variants. Ang pure, yung LP. Yung another variant, PDP. in all the tawag dito, lakas, etc. Lahat ito, yung lakas si Ramos po ang dilawan si Ramos. Yun ang kandidato ni Cory dati. All of these are variants. Lethal variants, tama. Kala ninyo, sa sakit lang ang may variants? Sa politika po, ang daming variants. Now is the time for you to identify si Binay pala. Yung isa pa, nakalimutan kong sabi. Si Binay, variant din po yun. Para makasiguro kayo, Marcos, and you post with Marcos to run for president.
Ngayon mga kababayan, sabi dito sa balita, radio station sorry to Aquino family for Gadon's uncalled for comments on air. Radio station DWIC on Friday night issued an apology to the family of the late President Benigno Aquino III for the uncalled for comments made by the controversial lawyer Larry Gadon on one of its programs. Si Larry Gadon kasi po, supporter ng mga Marcoses ito. O kita ninyo, nag-apologize mismo yung radio station DWIC. Now you know kung gaano ka-powerful yung Dilaw, yung mga local media, national and local media, kontrolado po nila. Because the elite, most of these people, the elite, Dilaw po sila. This elite, controlling business in banks, mga kababayan, mga Dilaw po yan. Yun ang nagkinabang po ng patalsikin po si Marcos, nang i-privatize yung mga bangko. Ang author po, mga Dilaw. Maraming salamat po kay Emilita Santos, $9.99. You see, mga kababayan, pag hindi kasi, natawagan lang, yung sinisiraan yung puo namin. Pinapaganda na namin yung yung imahe, pagkatapos sisirain lang ni Gadon. Mag-apologize kayo. Pag hindi, i-withdraw namin yung. Pakinggan ninyo si Larry Gadon sa susunod na mga araw kung ano nang sasabihin. Kasi, on Thursday, same day, sabi rito sa balita, Aquino died, Gadon went on DWIC's karambola and falsely claimed daw that the former president had HIV, citing information from a friend. Aquino sisters, in an official statement, said he died due to renal disease, secondary to diabetes. He was 61. Ayun ang sabi ng doktor, renal disease. That's the official declaration. This will be it. We believe that. Ako, naniwala akong renal disease talaga po. Ayan, sinabi ng doktor, sila yung nag-examine, di man ako yung nag-examine, di. In the circumstance, mga kababayan, ng health condition ng dating Pangulo, hindi malayong renal disease kasi po, palainom yon, sigarilyo inom. Kaya dialysis siya, mga kababayan. Kaya nga, sinasabi natin dito, last time, huwag kayong nagsisinungaling. Si Tiger Bomb, dinibdiban niya yung renal disease po. Paano dinibdib yung kinamatay? Dinibdib yung problema sa bansa? O ito ngayon, mga sinungaling kayo eh. Nakalagay ba sa death certificate ni Pinoy? Cause of death, Tiger Bomb. Basahin mo nga. Ang cause of death, dinibdib. Tapos ito pang balita dito. Mga kababayan, ano sabi dito? Yung bugok na to, niluluko mo yung mga Filipino kasi babalik ka sa politika. Ipakita mo nga yung death certificate doon, kumbaga may nakasulat doon, cause of death, dinibdib yung problema ng bansa. Yung sa West Philippine Sea. Pag may naipakita ka, Tiger Bomb, iboboto kita. Deal tayo. Di bali na. Ipakita mo sa death certificate para maniwala kami. Ikakampanya pa kita. Iboboto kita, ikakampanya kita. Pag napatunayan mo
based on your claim, na namatay si Pinoy, yung cousin mo, dahil dinibdib yung problema sa bansa. Diyan ang challenge ko po sa iyo. Pag hindi mo na ipakita, ang ibig sabihin nun, sinungaling ka talaga. At ang mga sinungaling, no place in the Senate. Anong no place? Anong lahat? Ay, sorry. Sa akin lang po. Tingnan nito. Noynoy Aquino. Yan, sa bagay, sino nag-report nito? Rappler? Kaya naman pala. Noynoy Aquino after 2016, bumaliktad ang mundo. Kala ninyo sa amin, maiisahan ninyo dito sa mga ginagawa ninyong kwento, projecting Pinoy as the almost saint. Huwag kami. Alam na alam po ang kwento. The 6 years, the 6 years hell na nangyari dito sa Pilipinas. Just continued. Imagine yung nangyari doon sa, I'll just mention a few. Kung paano pinabayaan yung mga biktima ng Yolanda, yung baha sa Manila, na nasa party siya. You see? You can just imagine yung until now nararamdaman ng mga asawa, kamag-anak nung namatay, mga kababayan sa Mama Sapano. They were abandoned. Kaya ito nga sabi ng iba, ang tawag nila karma. Ayoko naman magsalita ng ganon. Na kinarma. Nakakalungkot kahit hindi ako suportador ni Pinoy. Nakakalungkot yung kanyang kalagayan. Bakit po? A former president, iyon ang lumilitaw ngayon na balita. Ang sabi doon sa mga nababasa natin sa social media, and by admission of the family, waiting siya for a donor kasi kailangang palitan yung kanyang kidney. Yan pala pag may kidney problem ka at kailangang palitan, ang compatible donor should be a member of the family, cousin, kapatid, etc. So, ang tanong ngayon ng mga nakakaalam, nagmamasid, ito tanong man lang po, bakit natagalan yung paghihintay ni Pinoy? Namatay na siya, walang donor. Tanong lang po ito, ang ibig bang sabihin, walang willing sa family? Tanong lang po, na mag-donate ng kidney. Naalala ninyo si Cayetano? Si Kompanyero Cayetano? Si Lino yata yon, kung hindi ako nagkamali. Si Lino yung nag-donate. Basta a member of the family nag-donate. What about dito sa case na to, mga kababayan? Namatay siya, hindi man po na isailalim sa operation. Worse, mga kababayan, ang sabi, namatay itong si Pinoy, nag-iisa siya in sleep, peacefully in sleep.
Then comes the question, may nag-aasikaso bang nurse man lang? A private nurse that will wala sa kwento. So, ano nangyari? Remember, Pinoy is a former head of state president for that matter. He should be accorded with the necessary tawag din care. Tama? Kailangan siya, head of state siya, dati, presidente for that matter, galing sa mayamang pamilya. Pagkatapos, namatay, nag-iisa, walang nag-donate. Wala. At may nabasa ako, mga kababayan, na kwento, nag-miss si Pinoy ng kwan yata yun. Ano nga yung ginagawang intervention doon sa may renal problem? Dialysis. Totoo ba yun? Wala man tayo sa tabi ni Pinoy. Pero nang siya, mga kababayan, namatay, here comes the Dilawan. Kuro sila. Projecting to the whole world that they care for Pinoy. Tanong, nasaan kayo? Drilon, nasaan ka? Kikoy, nasaan kayo? Kailan kayo huling bumisita kay Pinoy? Nang mabalita ninyong si Pinoy po nasa seryosong kalagayan. Wala man lang nag-text sa inyo. Senator, si former president, yung ating pinakamamahal na Pangulo, nag-iisa siya doon. Wala man lang makausap. Naghihirap na siya. At walang donor ng kidney. Baka pwede yung kwan mo. Kasi malakas ka pa sa kalabaw. Baka pwede yung kidney mo, Senator Drilon or Kiko. Risa. Yung isa man lang sa sa kidney mo para yung ating anyway. Matagal tayong nagkinabang dito sa sa mga Aquino. Yun ang tanong ko, Senator Drilon, sa inyo. O si Bam, si Tiger Bam. Bam, sumagi ba sa isipan mo na kailangan mong i-donate yung... Kasi family ka eh. Tapos ngayon, dinibdib. Kung dibdiban kaya namin kayo, yun kinamatay, dinibdib. Baka ang ikinimatay niya, dinibdib ni Pinoy yung kalagayan niya na nang napapakinabangan pa siya ng kanyang mga kaalyado at kapamilya, dikit kayo ng dikit. This time, nangangailangan siya ng tulong sa klolo. Kailangan niya ng donor. Based sa balita, Tiger Bomb, waiting. Bakit waiting? Di ba dapat automatic yon? Nag-usap-usap yung family. Sino sa inyo ang healthy? Si Kuya? Kasi po, based sa sa mga doktor na alam kung ano ang kailangan,
it should be a member of the family. Pag member ng family, most of the time, compatible siya. Pag hindi, pwede din, kaya lang yung compatibility po. Ngayon, iyon ang sagutin po ninyo, Tiger Ma'am, in public. Before kayo na kung ano-anong pinagsasabi ninyo because you want to come back. Gusto kasi ninyo mag-political comeback. Kaya kung ano-ano mga pinagsasabi ninyo. Ipaliwanag muna ninyo bakit walang donor na kapamilya. Bakit? Kung may donor, sino? At bakit natagalan at nangyari, namatay na lang, wala pang donor, waiting. Yun ang tanong ko sa inyo mga daldal ng daldal, praise ng praise, legacy kayo dyan. Ikong legacyhin ko yung pagmumuka ninyo. Ang ilig-ilig ninyo manggamit ng patay, nung buhay pa siya, nasaan kayo? Ayan mo na yung mga kalaban, hindi man yan sasaklolo. Pero ibay ninyo si Marcos, kalaban na kayo, sinakluluhan pa kayo. Pero minasama pa ninyo. Until now, gusto ninyong ipahukay. Sasama ng ugali ninyo eh. Si Marcos, nagkasakit si Ninoy, pinadala pa sa Amerika, tumira sa Boston, pati yung gastusin doon, tumatawag palagi pala kay Marcos. Hindi natin alam ang tumustos sa gastusin si Marcos. Pagkatapos, uuwi dito sa Pilipinas si Ninoy. Winarningan pa ni Marcos. O ganyan, may nag-intention sa buhay mo. Nang patayin si Ninoy, itinuro nung yung nag-warning. Bakit ninyo ituturo si Marcos na siya yung nag-warning? At kung siya ang mastermind, gumawa ng plano, di ba automatic iisipin ng mga Pilipino? Bubo ba si Marcos? Natural, kalaban si Marcos? Automatic iisipin. Si Marcos nga niya yung nagpapatay. O ngayon, mga kababayan, na-establish kung sino yung nagpapatay kay Ninoy. Yung witness po si Martinez, si Sergeant Martinez, may binitawang pangalan. Kaya lang, di ko nasasabihin ngayon kasi lahat na sila patay. Si Martinez, patay. Yung sinabing pangalan, patay na rin. Tito nila. You see? Pinapaimbestigan, kinausap ni bakit hindi si Bongbong? Bakit niya hindi ninyo buksan uli? Wag na niya. Style ninyo. So gusto ninyo hindi malaman officially ng mga Filipino kung sino talaga ang mastermind. Kasi gusto ninyo iisipin ng mga Filipino na mga nauuto ninyo na si Marcos ang mastermind, wala nang mangkuhan yan. Hindi na. Hindi na ninyo mauuto. In this time, gusto ninyong gamitin yung kamatayan ni Noynoy, and you are saying of the legacy, legacy ko yung ulo ninyo. Anong legacy? Gusto niyo isa-isay namin yung legacy? Kung hindi lang masama na kamamatay pa lang ng tao, nasa luksa pa yung Pilipinas. Kasi dineclare
ni variant, President Digong, hanggang 10 days yung July pa. 10 days of mourning. Kung hindi lang masama, ngayon, isa-isa palampasin natin mga ilang araw. I-recite namin dito araw-araw yung legacy sinasabi ninyo. I-recite namin. Kala ninyo, makakaisa pa kayo? Tagal na ninyong niluloko yung mga Filipino. More than 3 decades ninyong pinagsamantalahan yung ating bansa. Pagkatapos, babalik kayo. Pati yung krus ng simbahan, pinalitan na ng yellow giant. Yun na yung... Dito sa... Nawala na yung cross. O, tingnan ninyo itong sinasabi rito. The crucifixion and validation of Aquino is an appended Philippines. Crucifixion, Nilabel na nila kay Jesus Christ, mga kababayan, si Pinoy. Ganon katindi. Wag nga ninyo kaming pinagluloko. Anyway, mga kababayan, dito tayo sa sunod nating balita. Sara rolls out Duterte tandem. Niwala kayo? Ito yung balita sa Manila Times, mga kababayan. Basahin ko. Davao City Mayor Duterte Carpio will not run for president if her father, President Rodrigo Duterte, seeks the vice presidency in the 2022 elections. Sabi po ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo said. Sabi ni Mayor Sara, pag tumakbo si PRD na Vice President, ay hindi na ako tatakbo. Hindi na ako makakatakbo kasi sabi niya, yung Duterte, very unlikely yan. Ganito na lang po, Mayor, tumakbo na lang po kayo. Tumakbo lang kayo. Tumakbo. Right ninyo yan. Yung ginagawa ninyo sa Davao, gawin na ninyo sa nasyonal. Anyway, ang magdidesisyon naman yan, yung mga tao. Kami din dito sa ako, nakatulong na rin po sa inyo. Basta ako, hindi na ninyo kumaasahan. Kung tumakbo si Bongbong Marcos, Jaime Marcos, President, Vice President, doon po ako. I-testing namin uli na ibalik yung Marcos. Anyway, kayo po, nakita na namin yung pamamalakad po ninyo. Yung Marcos naman po, excellent yung pamamalakad noon. And we are, we believe na the same style yung gagamitin ni Bongbong Marcos pag siya ay bumalik. Pag ang Marcos bumalik. Anyway, doon sa Ilocos, maayos naman po sa Ilocos. Oy, mga Ilocano, maayos ba yung pamamalakad ng mga Marcos doon sa Ilocos? Maraming mga Ilocanong nanonood dito sa atin. Ako, ang pwede kong pagbasihan, pero nakikita ko naman yung mga balita doon. Maganda yung Ilocos po. Yung pamamalakad doon ni Jaime Marcos, maganda. Ngayon, yung family niya, maganda naman po. So, kung kayo, iboto ninyo si Duterte, basta kayo na yon. I respect you. Your decision. Okay yan po. Pero, as for me, hindi na ako. Babay na. Babay na po, DDS. DDS pa rin po ako. Dating Duterte supporter. DDS pa rin. Dati lang. Dati. Okay pa?
So, pag hindi na po, tumakbo siya, si BBM, hindi siya magpresidente, hindi na lang po ako boboto. Hindi na lang ako boboto. Wala na akong iboboto. Kuha na muna ako. Pahinga. Bakante ko na lang yung ano. Bakante ko yung presidente, vice-presidente. National officials, di na ako boboto. Lahat na. Di ba? Kung local din, medyo tinitingnan ko rin dito. Parang, pahinga na muna. Kayo na muna yan. Patakbuhin mo lang po. Wala nang mga dami pang drama si Kabayang Panelo. Dami pang drama. Tatakbo man lang. Patakbuhin na ninyo. Yun na. Patakbuhin lang ninyo. Di ba? Huwag na kung ano-ano pang mga kwento. Dami pang chichi-burichi.